dumako na ho tayo dito sa isa natin topic. No? Eto. Ayan na. Kagawaran ng katarungan. Naku, for immediate release. Yung kanina pong vlog natin, kaninang umaga, mga bossing, ibinlog po natin na nagre-recommenda na po ang NBI na kasuhan ang ating vice-presidente. Ayan daw po. Lalong-lalo na doon sa sinabi niyang pagpapapatay kay Martin Romualdez na House Speaker, kay Lisa Marcos na First Lady ng Pilipinas, at kay Bongbong Marcos na Pangulo ng Pilipinas. Lahat po tayo nakasaksi doon, mga bossing. At karamihan din po sa atin nakasaksi doon sa pagpapatawag upang magpaliwanag ang kampo ng Vice Presidente sa NBI. Pero 2 beses pong patawag yon, deadma sila. Not really deadma, may alibay po sila. Yung unang alibay nila, hindi daw po nila akalain o hindi daw po nila nalaman agad na yung Kongreso nakasabay po nung pagpapatawag ng NBI ika-cancel yung kanilang session para bigyang daan yung pagpapatawag ng NBI. So lusot. Di ba? Pero kahit na halatang halata, 5 nag-announce yung Congress na magbibigay sila ng daan tapos wala man lang isang nakaalam sa inyo, no? Na ikinansel at para makapunta kayo sa NBI. Oh. Lusot. Yung pangalawa, may party daw po kasi na idadaos. Yun yung Thanksgiving party. So hindi na naman po nakapagpaliwanag. So ngayon, masisisi ba natin ng NBI? Oh, dahil po ilang beses na po namin silang pinatawag at mukhang walang balak pumunta, ito na po ang desisyon namin. Ito po ang rekomendasyon namin. Kung ano po yung mga narinig namin, base po doon sa mga ipinasang ebidensya, dito po kami babase. Paano mo pagbabasihan yung sasabihin ng Vice Presidente? Ano pagbabasihan mo sa kanila? Wala. Kasi lagi silang umiiwas. Di ba? Ganun po talaga ang magiging hatol. Ang rekomendasyon nila, kasuhan na nga po ang Vice Presidente. Ngayon, basahin natin ang press statement po ng Department of Justice. Sabi dito, the Department of Justice received today the NBI investigation complaint before the National Prosecution Service against the Vice President Sara Duterte blah blah blah, recommending the filing of charges of inciting to sedition under Article 142 of the Revised Penal Code and grave threat under Article 282. Para ho sa akin, mga bossing, parang yung grave threat, parang napakababaho. No? Parang dapat, kasi national security po yun, mga bossing. Presidente po natin yun. Di ba? Presidente natin, yung pinagbantaan, mga kababayan. Hindi po yung Mark Ramos lang, hindi po yung kapag ka nawala po ang ating presidente, ano ang posibleng mangyari sa ating bansa? Di ho ba? Mga bossing? Oh, anyway, yan yung rekomendasyon nila. Oh, sabi, with the filing of the complaint, the case will not undergo evaluation and preliminary investigation before the NPS. Under DOJ, Department of Circular number 20, the investigating prosecutor must determine whether, based on the evidence, there is a prima facie case with reasonable certainly of conviction. Ang tanong dito, sundin kaya yung grave threat na ipinapayo o sinasabi ng NBI? Or baka maisip nila na naku, kulang to. National security ang pinag-uusapan natin dito. Ipasok ang anti-terror law, sabi ni Vindicated. Dahil yung iba doon, parang may narinig ako, may idadagdag na kaso, no? Na walang piyansa kung sakali. Well, tayo naman tayo ang buhay na mga ebidensya, mga bossing. Yung mga sinabi po, mga binitawang salita ng Vice Presidente noon, mga kababayan, bobo na lang po ang hindi makakaintindi
na wala pong pagbabanta doon. Di ba? Pero yung huli niyang yung huli niyang press conference, itinatanggi niya yun na may pagbabanta daw siyang sinabi. Maniniwala ho ba tayo doon, mga kababayan? Na tayo mismo, lahat, narinig natin yung kanilang pagbabanta. Na ang isa sa iniisip ko na dahilan kung bakit umabot sa ang vice presidente sa mga ganun, kasi wala na din. Parang Buloyski na din po. Kub-kub na. Corner na. Hindi na masagot, no? Yung mga tinatanong sa kanila. Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, international news nga yun eh. Oho. Di ba? Ang tingin ko naman dito, pag-aaralang maigi ng Department of Justice, kung ano ang isasampa, no? Mga boss. Sana yung mga DDS, wag na nilang gamitin yung sinasabi nilang, pinupolitika lang ang ating vice presidente kasi mananalo at malakas sa 2028. Diyos ko po Lord. Tayo, miski kayo mga DDS, ewan ko na lang po kung ano pang pagkukunwari ang papaniwalaan nyo sa inyong sarili. Kasi nabubuhay na lang po yung mga DDS na yan na pinipilit na lang pong papaniwalain yung kanilang sarili na walang ginagawang mga irregularidad etong kanilang mga iniidolo. No? Wala na ho. Pinipilit na lang po nila. Sige na, pikit mata, ganito talaga. May pagbabanta naman talaga. Pikit mata, sabihin natin, wala. Ano tawag doon? Bobo. Di ba? Nagulo na buhay nila, mga bossing. Kaya po, isa sa nakikita ko kung bakit nagkakandara pa yung mga yan, na maagaw po yung posisyon ng ating Pangulo, ng ating presidente, para po, makawala sila dito sa mga iniimbestigahan sa kanila. Para po maputol na yung mga pag-iimbestiga sa kanila, mga kababayan. Baka para na din makalabas si Buloyski. Di ba? Sabi ni JC Moss, Mark Ramos, may lumabas na link live ni Duterte kausap mga Chinese. Dahil po may lumabas na ganyan, titignan na po natin yan. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga boss, chief, amo, sir, madam.